Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sa Mary. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nalalapit na ang katapusan ng taong kasalukuyang pangliturhiya at tayo'y inaanyayahang huwag matakot, bagkus maghanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon at Hari. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalomong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ng mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
tanging walang hanggan. Samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago man mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang makakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig. Sinasama natin ngayon sa misang ito ang mga kababayan natin na naapektuhan lalo na sa kasalukuyan ng bagyo. At nawa sa mga sandaling ito, lalo na sa may Catanduanes, sa Kabikulan, maging hugutan nila ng lakas ang kanilang pananampalataya, pangalagaan sila, at ang ating pagmamalasakit at pagkakaisa ay makaibsan din sa kanilang pinagdaraan ng pagsubok. Sa mga ganitong pagkakataon, lalo nating naipapamalas ang ating pagkakabuklod bilang mga anak ng Diyos. Ngayon ay araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto ngayon sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa misa ding ito, ating gaganapin ang commissioning at renewal ng ating mga nagdilingkod sa liturhiya sa misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo po'y mapalad dahil bagamat napakaraming gawain, napakaraming misa,
napakarami din po ang mga mabubuting loob na naghahandog ng kanilang sarili para maglingkod sa Pong Nazareno at sa ating simbahan at pamayanan dito sa Quiapo. Kaya marahil nagtataka po kayo kung bakit maraming nandito ngayon sa harapan, iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, iba't ibang edad. Pero lahat sila ay naririto. Isa lang ang dahilan. Sila'y handang maglingkod pa din sa Pong Jesus Nazareno at sa pamayanan natin dito sa simbahan ng Quiapo. Kaya inanyayahan ko ang ating mga tagapaglingkod sa liturgical ministries na tumayo po kayo upang kayo'y makilala at pasalamatan natin at palakpakan natin ang ating mga lingkod dito sa Quiapo. Ayan. Upo na ho kayo. Iba't ibang hugis din pala, no? Hindi lang iba't ibang edad at itsura. Kayo na ho ang humusga. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, malapit na ang katapusan. Ayan. Sabihin nyo, Father, katatapos lang ng 15. No? Matagal pa ho ang katapusan. Ubus na ba ang natanggap nyo nung 15? No? Pero ibang katapusan ang ating nais pagnilayan. Alam nyo, mapapansin nyo nitong mga susunod na mga araw ay magiging maigting ang diwa ng pagtatapos. At sa unang 2 linggo din ng Adbyento, ay ganun din ang diwa na ating pagninilayan. Dahil alam nyo po, ang kalendaryo ng simbahan ay kakaiba. Ang kalendaryong sibil, ang katapusan niyan ay sa December 31 pa po. Pero tayo sa simbahan, iba ang petsa ng ating katapusan ng liturhikong kalendaryo. Diba ang Inchik din, iba rin ang kalendaryo nila, no? At ibang mga kultura. Tayong mga Kristiyano, ganun din. Malapit na sa loob ng 2 linggo lang, matatapos na ang kalendaryo ng simbahan. At ang huling dakilang kapistahan sa kalendaryo ng simbahan ay ang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya napansin nyo, nandiyan na nakalabas na yung imahe ng Kristong Hari. Nagumpisa na ang nobinaryo sapagkat sa darating na linggo, gugunitain, ipagdiriwang ng lahat ng simbahan ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Dahil magandang paalala sa atin na sa pagtatapos, hindi lang ng kalendaryo, kung hindi sa pagtatapos ng ating buhay, sa pagtatapos ng kasaysayan, tayong lahat haharap kay Jesus Nazareno na ating hari at hukom. Kaya nga, nung kanina, siguro dahil medyo biro-biro ang dating nung sinabi sa ating malapit ang katapusan, pero kung baguhin kaya natin sabihin, malapit na ang katapusan mo, baka hindi na kayo mangiti sa nagsabi sa inyo. Aminin natin, kakaiba ang pakiramdam pag sinabing katapusan. Yung iba sa atin nangingilabot, iba sa atin natatakot. Hindi tayo natutuwa pag napag-uusapan ang pagtatapos. Ngunit ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, hindi dapat matakot sa katapusan. Kaya nga kayo nandito, di po ba? Kahit na binantaan na tayo, may bagyo, pero hanggang labas pa rin ng mga tao, puno pa rin ang simbahan. Kanina, napapanood ko sa online, yung ibang mga pare, sabi, ay, nung sinabing may bagyo, konti lang ang nagsimba. Pero dito sa Quiapo, talagang mga walang takot
kayo dito. May bagyo man, lumulusob pa rin kayo. Bakit? Dahil gusto nyong makita at magpakita sa Poong Nazareno. Kagagaling ko lang po sa Bacolod. Nagdala po ako doon ng official replica para magkaroon ng lugar ng debosyon sa Negros para sa Poong Nazareno. At nung umpisa, akala nung pari, dahil wala pa nga tayo doon, mga ihos, mga balangay, mga organisasyon, normal lang nila. Ako po ang nagkusa, sabi ko, dapat magkaroon tayo doon. At laking gulat nung pari doon sa Bacolod. Inikot nila sa buong diocese ng Bacolod at naglabasa ng mga tao. Di niya sukat akalain na ganun karami pala ang mga nagdedebosyon sa Poong Nazareno. Kaya manghiyak-ngiyak yung pari doon. At sabi nga sa akin, Father, di ko akalain. At sabi nga niya, first time na puno ng ganito ang simbahan namin. First time, ang daming nakalinya sa kalsada, nag-aantay sa pagdating ng Poong Nazareno. Magnet pala talaga siya, sabi niya sa akin. At talagang ang daming gustong makita siya. At dahil marami ang kanyang pagpapala. At ganun din natitiyak kong dahilan kaya tayo narito. Pero mga kapatid, yung gusto nga natin makita, larawan pa lang ni Jesus Nazareno, imahe pa lang, yan ay kahoy na tanda ng Poong Nazareno. Ayun nga, nakita nyo ngayon, di ba? Yung pinakamalaki yatang Nazareno na nakita nating umiikot. Gustong-gusto natin makita siya at gusto natin makita niya tayo. Ito'y imahe pa lang. Papaano pa kaya yung totoo, yung mismong Jesus Nazareno, ang makita natin at makakita sa atin? Ang nagsasabi, Father, ako gustong-gusto ko, masayang-masaya ako, at nananabik ako na makita ko mismo, face to face, harapan ang Poong Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Oo, yun naman pala eh. Gusto natin makita ang Poong Nazareno, harap-harapan, face to face. Bakit matatakot tayo sa katapusan? Bakit tayo mangingilabot sa katapusan? Sino bang natatakot sa katapusan? Parang pulis ho yan. Di ba pag nakakita tayo ng pulis, sasabihin natin, ay, salamat, wala sigurong may magnanakaw dito, may pulis eh. Walang gulo dito, may pulis eh. Kampante tayo, di ba? Sinong natatakot kapag may pulis? Yung magnanakaw, yung kriminal, yung gagawa ng masama. Kaya, sa ganung paraan din, sinong natatakot pag dumating si Jesus Nazareno? Yung may mga ginagawang kabalbalan. Yung may mga tinatagong di maganda. Yung mga may ginagawang hindi tama. Pero kung ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay nagsusumikap, ikaw ay nagsisisi, hindi ka matatakot. Matutuwa ka pa nga na nandyan na ang Poong Jesus Nazareno. Kaya kung meron mang nais din sabihin sa atin ngayon, ang ating Panginoon, matatapos din yan. Sabihin mo nga ngayon sa katabi mo, matatapos din yan. Ayan, kaya kung akala mo magtatagal yung kagandahan mo, matatapos din yan. Kung akala mo yung kayamanan na pinagyayabang mo, na pinagmamaramot mo, na nandadaya ka pa, isasalba ka niyan, matatapos din yan. Iiwan mo rin yan. Kung inaakala mo yung mga iniidolo mong mga makapangyarihan, dahilan na sa'yo para magsiga-siga ka at mangapi ka ng iba, akala nyo habang buhay kayo sa pwesto, habang buhay kayong nasa taas, matatapos din yan.
Yan ang paalala ng Pong Nazareno. Kaya huwag kang pakakampante sa ganyang, yan tinatago mong kasalanan, matatapos din yan, mabibisto din yan. Pero sa kabilang banda, gusto rin sabihin ng Panginoon sa iyo, yung problemang pinagdaraanan mo ngayon, matatapos din yan. Yung karamdaman na yan, yung pangaaping yan, yung pangaalipos sa sayo, yung paghihirap mo ngayon, matatapos din yan. Dahil magbabalik ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, naghahanda tayo. Kaya nga, ang nandito ngayon sa harapan natin ng mga kapatid natin, ang paraan ng paghahanda, hindi pag-aantay lang. Hindi ka lang titingala sa langit. Kailan kaya darating ang Panginoon? Ang paglilingkod, ang paggawa ng mabuti, ang pagsabi ng totoo, ang pagtulong sa kapwa, ang lahat ng iyan ay pamamaraan para mag-antay sa pagbabalik ng ating Panginoon at Hari. Kaya sama-sama tayong maghanda. Sama-sama tayong manabik at magalak. Sama-sama tayong maglingkod at gumawa ng mabuti. Sapagkat yan ang pinakamainam na paraan sa paghahanda sa katapusan. Sabi nga sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, maglalaho ang araw, mawawala ang buwan, matatapos ang lahat dito sa lupa. Pero ang mga naging mabuti at tapat, parang mga talang magniningning sa langit at magpakailanman nandyan dahil kasama nila ang Diyos. Kaya sama-sama po tayo magdasal. Mahal na Pong Jesus Nazareno, narito po kami handang maglingkod sa inyo. Maglingkod ng may dalisay na puso, ng may katotohanan, pag-ibig at pagkakaisa, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Paalala niyo po sa amin, matatapos din ang lahat dito sa lupa. Kaya hindi dito kami kakapit, hindi kami dito aasa, kung hindi sa inyo lamang, sapagkat kayo ang aming tunay na hari, kayo ang tunay na tagapagligtas, kayo ang tunay na hukom. Mahal na Pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsiupo ho muna at manatiling nakatayo ang mga bagong miyembro ng Liturgical Music at Ministry of Greeters and Collectors. Ayan, sila ho yung mananatiling nakatayo. Mga giliw kong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana. Kayo ba'y nangangakong maglaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Opo, nangangako kami. Kayo ba'y nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry na kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ng tungkulin sa inyo ay iatas? Opo, nakahanda kami. Kayo ba'y nangangakong palagiang magdarasal at magpapakabanal, gagamitin ng inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Opo, nakahanda kami. Ngayon po, inaanyayahan ko ang lahat ng kasapi ng iba't ibang liturgical ministries na tumayo para sa pagpapanibago
ng kanilang pangako sa paglilingkod sa dambana. Kayo naman mga kapatid, bilang mga kasapi ng inyong ministry, nakahanda ba kayo na papanibaguhin ang inyong pangako na maglilingkod ng buong katapatan, lalo na sa banal na misa? Opo, nakahanda kami. Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry na kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ng tungkuling sa inyo ay iniatas? Opo, nakahanda kami. Nawa ang makapangyarihan Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo'y laging maging tapat. Ngayon ay gaganapin natin ang pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka sa mga lingkod para sa iyong mga simbahan upang ang iyong pagpapala at paggalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Nazareno, sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ngayon dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras na Kanyang itinakda. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan, at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa, lalo na ang mga dukha. Bigyan mo sila ng sapat na lakas at pag-asang umasa sa iyong walang humpay na biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong liningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak at lingkod ng Diyos, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami at diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa Mary. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Narito si Jesus Nazareno, ang ating hari, tagapagligtas at hukom. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdasal ang mga mahal nating yumao, ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, ang mga ipinagkatiwala po ninyong ipagdasal dito sa Quiapo at sa natatanging paraan, ipagdasal natin ang ikatatahimik ng kaluluwa ni Obispo Teodoro Buhain Jr. na naging kura at rektor dito sa atin sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli ay congratulations at maraming salamat po sa ngalan ng Kaparian ng Quiapo sa mga naglingkod na sa ating simbahan na na-commission at nag-renewal. Salamat po. At dasal po namin na magkaisa tayo, magtulong-tulong tayo, maging salamin tayo ni Jesus Nazareno sa isa't isa. Iwasan natin ang makasisira sa ugnayan natin sa Kanya at sa isa't isa. Dahil yun ang gusto ng demonyo, masira tayo, magulo tayo, mawawalay tayo. Kaya sana pagsumikapan natin, magkaisa tayo, maging tunay tayong saksi ni Jesus Nazareno sa isa't isa. Amen? At nais ko din kunin ng pagkakataon to, magpasalamat sa nagpapastol sa inyo, ang mga servant leaders din sa liturgical affairs, si Sister Vicky, si Brother Nick, Brother Adrian, at iba pa sa ating staff, sila na tumutulong upang kayo din ay maggabayan at magkaisa. At sa pangangalaga ng ating parochial vicar, ang priest in charge sa liturgical affairs, Father Jonathan Mojica. Kaya salamat po. Salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.